Atrasado na ang 3 araw na malawakang tigil pasada ng grupong Piston simula sa Lunes. Protesta nila yan sa napipintong phase-out ng mga tradisyonal na jeep. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Minsan na nakapagmaneho ng modern jeepney si Jepoy noong 2020. Libo raw ang hinahabol niyang kota araw-araw. Nagsimula sa 3,500 pesos hanggang sa umabot sa 7,500. Hanggang sa lumaki yung kota. Wala kang schedule, wala kang biyahe. Pang bibigyan nila yung schedule dyan, yung malalaki nagre-remit. Ang ending, 600 pesos lang ang naiuuwi niya kada araw. Kaya 7 buwan lang ang itinagal niya sa pagmamaneho ng modern jeep at lumipat muli sa traditional. Ngayon, 1,000 piso na ang arawang kita niya. Iba talaga yung jeep. Hawak mo yung oras, hindi ka naghabol sa oras, kahit anong oras ka bumiyahe. Sa bungad naman ng terminal na ito sa Taguig City, 4 lang ang modern jeep na nag-aabang ng pasahero. 100 dapat ang mga unit ng modern jeepney na bumabagtas sa rutang Bagong Bayan, Pasig. Pero kwento sa amin ng mga tsuper, 20 lang dito ang bumabiyahe sa umaga, 20 naman ang pumapasada sa hapon. Yung iba, nandito sa isang terminal, nakagarahe. Hinaing ng mga tsuper, luging-lugi sila kung lilipat sa modern jeepney. Napupunta kasi ang kita sa pagbabayad sa mga unit. Halos 3 milyong piso ang halaga ng bawat isa. Maraming nagsasaper yung kanilang mga driver na halos hindi makapagbiyahe, halos walang kitain. Kinuha po ng traditional jeepney. Tutol din ang pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o Piston sa napipintong paggarahe sa mga traditional jeepney sa katapusan ng taon. Hindi po ang Pilipinas ang pinapaunlad ng Estado, kundi ang pinapaunlad dito ay yung mga dayuhan na malalaking mga negosyante katulad po ng China at ng Japan na kung saan sila ang naglalako dito sa atin ng mga modern na sinasabing nilang mga minibus. Kaya magkakasa sila ng 3 araw na malawakang tigil pasada mula November 20 hanggang 22. 100,000 tsuper ang inaasahan nilang sasama sa protesta. Pinangangabahan tuloy na maaapektuhan ang malaking bahagi ng mga ruta sa Metro Manila. Pagtitiyak naman ng LTFRB, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan para tiyaking may masasakyan ng mga commuters sa Lunes. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.